Hello Pilipinas, live tayo ngayon sa Radyo Bravo. Ito po si Dep Castillo at pag-uusapan natin ngayon itong ipapatupad ng Land Transportation Office o LTO. Mahigpit na nilang ipapatupad itong no registration, no travel policy. At makakasama natin ngayon sa linya ng telepono, walang iba kundi ang hepe ng LTO, si Attorney Vigor Mendoza II. Sir, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, Nick. Sir, ano po ang ibig sabihin nitong no registration, no travel policy ninyo na ipapatupad, sir? Yan yung pagpapatupad po ng Republic Act 4136, no? Na bawal po ang nagamitin sa ating mga kalye ang masasakyan na hindi rehistrado sa LTO. So ito, may lang natin ipapatupad to dahil rumarami na po na ating mga may-ari na sasakyan na hindi nagre-rehistro base po sa ating computer data na binigay sa akin, no? Umaabot na po ng mga umigit kumulang 24.7 million motor vehicles na delinquente. Ibig po sabihin, hindi po naka-registered on time sa ating LTO. So, hindi ba nila pwedeng ipangatwiran na attorney na ang LTO ang merong dapat habulin, hindi sila? Alam nyo, kailangan natin habulin yan. Ang unang-una kasi yung road safety issue, no? Kasi pag hindi dumaan sa LTO, yung issue ng roadworthiness, yung issue ng tawag dito na yung mga driver po natin, tamang driver po yan, no? Magiging issue po yan. Baka magiging sagabal sa kalye, mag-cause ng traffic, sirain, no? O kung hindi naman, may involve sa aksidente at may masugatan o mamatay. So, base ho sa mandato ng LTO, talagang kailangan namin ipatupad to, no? So, may fit po natin habulin yan. Yung pangalawang ating purpose ko yan, kaya natin talagang gagawin mabuti to, dahil hinahabol din ng LTO yung mga revenue targets na binigay ng national government sa LTO, no? Para naman makatulong sa ating gobyerno na Magkano na po ba? Yung revenue losses natin, magkano ba umabot na dito, attorney? 7 billion ang hinahabol po ng LTO, mga 7 billion until the end. So, ito bang datos ninyo, attorney, ano bang pinakamaraming delinquent na hindi pa rehistrado dito? Motorsiklo, four-wheel? Opo, 71% po ng 24.7 million motorsiklo. Malamang karamihan po dyan baka scrap na, no? Naintindihan natin yan, no? Kaya hindi na rinihistro dahil scrap na. Pero siguro naman meron pang kalahati, kahit kalahati man lang, malaking bagay na po yan sa atin, no? Mga 12 to 13 million na hindi pa rehistrado, malaking bagay pa rin yan para sa ating gobyerno. Oo. Kasama po ba dito, sir, yung tungkol sa mga hindi pagre-renew? Opo, kasama po yan. Lahat naman po yan nag-initial registration, kaya pumasok na po yan sa ating computer data, no? Yun lang nga, pagkatapos ng initial registration, hindi na naulit. Kaya yun ang hinahabol. Hindi na ni-renew? Oo, meron naman nag-renew pero delinquente pa rin, no? Hindi on time, no? So meron pa yan. Meron naman after the first registration, hindi na ako nag-register. Oh, I see. So paanong higpit ang gagawin dito? Makikipag-ugnayan kayo? Meron kayong nakasynchronize na ba ang inyong system sa MMDA at HPG at iba pang mga ahensya na magmamonitor dito? Sinimulan po natin ito kahapon, no? We had a regional conference, lahat ng regional director po natin, para maghanda na po sila sa bagay na ito, magkaroon sila ng kanya-kanyang operation plan kung paano natin papatupad ito, no? Yes, we will coordinate, no, sa mga traffic enforcers ng MMDA, ng PNP, ng local government units, para talagang makamit natin yung objective natin sa bagay na ito. Marami rin dito, mga government vehicles, no? Na hindi pa rehistrado. Kaya nakikiusap kami sa aming kampo
empleyado ng gobyerno, kung meron silang masasakyan na hindi pa rehistrado, ipagbigay alam na po sa amin. In fact, there are some government agencies na nakipag-ugnayan na sa amin para, kasi kahit government yan, syempre, we leadership by example tayo, no? Kung baka sabihin ng mga pribadong sasakyan, bakit yung sasakyan ng gobyerno ayaw nyo hulihin? Bakit kabila, no? So, yun ang kasama na rin po dyan. For sure, sir, yung pinakamataas siguro na datos na number ng mga delinquent motor vehicle sa Metro Manila. Tama po ba? Opo, mga 4.1 million, no, ang base po again sa ating computer data ang hindi rehistrado o delinquente sa Metro Manila. Ayun. So sir, paano ito? Pag hindi rehistrado, magkano bang dito, multa kaagad dito? Kung kahit ilang taon na silang delinquente, no, binibigyan lang natin ng cap, basta voluntaryo siyang magpusang magrehistro, hindi ho lalagpas ng 5,000 ang kanyang babayaran, no? Kung voluntaryo ho siyang magrehistro, pero kung mahuli siya, aabot po ng mga 15,000 ang babayaran niya, no? Tapos may impounding pa. So dagdag gastos na naman yun, no? So, ang amin dito, kung pwede lang, pag-rehistro na po sila para hindi na sila magambala at hindi kasi nilaki ang kanilang bayaran pag nahuli sila. Alright. Sige, sir, pwede kayong manawagan sa ating mga delinquent motor vehicle owner na tuparin na itong ninyo. Kasi no registration, no travel policy pala ito. Mahigpit pala talaga ito. Gusto lang po namin humingi ng tulong sa lahat na may-ari ng sasakyan na makipag-cooperate po sa LTO dahil i-histo na po nila yung kanilang masasakyan para hindi na po sila bagambala sa daan, no? At hindi na sila kailangan magbayad ng napakalaking fines and penalties. Ang laking tipid po yan. Kung voluntaryo po silang magbabayad, no? Kaysa magbayad sila ng dagdag penalty na 10,000 piso, pag na-impound pa yan, no, mababawasan na napakalaki yung kanilang dapat bayaran. Sana po, no, ito ng perang to pupunta sa ating national government para matustusan, no, ang gastusin para naman sa social services ng ating mamamayan. Kaya tulong-tulong lang po, kung pwede na po. Opo. Ayun. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Attorney Vigor Mendoza II, ang hepe ng Land Transportation Office. Magandang araw po sa inyo, sir. Thank you, Jackie. Salamat. Yun po, si Attorney Vigor Mendoza II, ang hepe ng